Sa isang maliit na baryo sa gilid ng isang kagubatan, naninirahan ng pamilya ni Marcelo at Aling Marta. Sila ay kilala bilang masipag ngunit kapuspalad na mag-asawa na may 3 anak. Si Marita, ang panganay na 16 na taong gulang, si Celo Jr., 14 na taong gulang, at ang bunsong si Leonora, 12 taong gulang. Sa kabila ng kanilang kahirapan, masaya ang pamilya. Ngunit nang dumating ang matinding tagtuyot, nagsimulang magbago ang lahat. Isang buwan nang walang ulan, natuyo na ang mga pananim at wala ng ani ang baryo. Ang bukid na kanilang kinabubuhay ay naging disyerto. Ang mga kalabaw ay nanghihina at ang kanilang mga natitirang barya ay paubos na sa pagbili ng mais at bigas. Lumubha pa ang sitwasyon nang magkasakit si Aling Marta at kinakailangan ng gamot. Sa kabila ng kanilang pagsusumikap, tila wala ng pag-asa ang kanilang pamilya. Isang gabi, habang nag-uusap sina Marcelo at Aling Marta sa ilalim ng manipis nilang kumot, bigla silang nakarinig ng isang kakaibang tunog mula sa labas ng kanilang kubo. Isang malambing ngunit malamig na boses ang tumawag mula sa dilim. Marcelo, Aling Marta, pakinggan niyo ko. Sa kaba at pag-aalinlangan, lumabas si Marcelo na may dalang lampara. Sa kanilang bakuran, may nakatayong isang lalaki. Matangkad, balingkinitan, at balot ng magarang kasuotan na tila gawa sa mga kumikinang na dahon. Ang kanyang buhok ay kulay pilak at ang kanyang mga mata ay parang 2 kristal na may sariling liwanag. Hindi nagpakilala ang lalaki, ngunit ang kanyang presensya ay nagdulot ng kakaibang takot at pagkamangha. Ako ang hari ng kagubatan, wika ng lalaki. Alam kong kayo ay nagdurusa. Sa tagtuyot na ito, wala kayong kakayahang mabuhay. Ngunit may alok ako. Kayamanang higit pa sa inyong inaasahan, kapalit ng inyong anak na si Leonora. Natigilan sina Marcelo at Aling Marta. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Marcelo, nanginginig ang boses. Kukunin ko si Leonora. Gagawin ko siyang reyna sa aking kaharian. Kapalit nito, bibigyan ko kayo ng kayamanan, ginto, pagkain, at kasaganaan na tatagal habang buhay. Ang inyong paghihirap ay magwawakas sa isang iglap. Pinilit nilang unawain ang alok ng lalaki. Ngunit ang mga salitang, kukunin si Leonora, ay nagdala ng bigat sa kanilang dibdib. Sa kabila nito, hindi na rin nila maikakaila ang desperasyon. Si Aling Marta ay nagsimulang umiyak habang mahigpit na hawak ang kamay ng kanyang asawa. Hindi namin kayang ibigay ang aming anak, mariing sagot ni Marcelo. Ngunit may halong panghihina ang kanyang boses. Alam niyang kahit papaano, ang alok na ito ay maaaring magligtas sa kanilang pamilya. Ngunit kaya ba nilang isakripisyo si Leonora? Ngumiti ang misteryosong lalaki. Ngunit ang kanyang ngiti ay walang init. Isipin niyong mabuti. Ang kayamanan ay hindi dumadating sa lahat ng tao. Ang kagutuman ay inyong makakalimutan. At si Leonora, siya'y magiging masaya. Hindi niya mararamdaman ang hirap ng mundo. Sa loob ng bahay, narinig ni Leonora ang pag-uusap mula sa siwang ng bintana. Sa kanyang murang edad, hindi niya lubos na naiintindihan ang kahulugan ng alok. Ngunit alam niya na siya ang pinag-uusapan. Lumapit siya sa kanyang mga magulang at tumingin sa lalaki. Ama, Inay, ano ang ibig niyang sabihin? Tanong niya nang may inosenteng tinig. Hindi nakasagot ang mag-asawa. Alam nilang dapat silang magdesisyon agad dahil sa kasalukuyang sitwasyon. Tumitig si Aling Marta sa kanyang anak at hinaplos ang buhok nito. Anak, gusto kanyang dalhin sa isang lugar
kung saan hindi ka na magugutom. Doon daw, magiging masaya ka. Ani Aling Marta, halos hindi mailabas ang mga salita. Napatingin si Leonora sa lalaki. Sa kanyang murang isipan, hindi niya maunawaan ang lawak ng mga pangyayari. Ngunit nakita niya ang lungkot sa mga mata ng kanyang ina. Sige po, kung makakatulong po ako sa pamilya natin. Mahinang sagot ni Leonora. Biglang lumiwanag ang mukha ng lalaki. Kumuha siya ng maliit na banga mula sa kanyang kasuotan at binuksan ito. Sa isang iglap, ang kanilang bakuran ay napuno ng ginto, pagkain at alahas. Ang kanilang bahay na dati ay halos guguho na ay biglang naging bago at napakaganda. Magkita tayo bukas sa paglubog ng araw. Isama si Leonora sa gubat at doon magsisimula ang lahat. Pagsabi nito, bigla siyang naglaho na parang hangin. Pag-uwi ni Mang Selo at Aling Marta sa loob ng bahay, hindi nila mapigilan ng pag-iyak. Ang yaman at kasaganaan sa paligid nila ay tila walang halaga dahil sa paparating na pagkawala ng kanilang anak. Ngunit sa tingin ni Leonora, may konting saya sa kabila ng takot. Hindi niya alam na ang pagpayag niya ay ang simula ng isang mas malalim na sumpa. Dumating ang araw na itinakda ng mahiwagang lalaki. Ang buong mag-anak ay hindi mapakali. Sa kabila ng kayamanang natanggap nila, ang bigat ng kanilang desisyon ay nagdadala ng tahimik na tensyon sa bahay. Si Aling Marta ay abala sa pag-aayos ng mga damit ni Leonora. Kahit alam niya na hindi ito kailangan sa lugar na pupuntahan ng kanilang anak. Si Mang Selo, sa kabilang banda, ay tahimik na nakaupo sa isang sulok. Hawak ang lumang rosaryo na minanapan niya sa kanyang ina. Hindi nila alam kung paano haharapin ang araw na iyon. Ang kanilang bunsong anak na si Leonora, sa kanyang murang gulang, ay abala sa paglalaro sa bakuran kasama ang kanyang mga kapatid. Para sa kanya, ang araw na ito ay tila isang bagong pakikipagsapalaran, isang hindi malilimutang yugto ng kanyang buhay. Ngunit para sa kanyang mga magulang, ito ay isang napakalaking pagsubok. Sa hapon ng parehong araw, unti-unting bumaba ang araw at naging kulay kahel ang paligid. Tumindig si Mang Selo at lumapit kay Leonora. Hawak ang isang maliit na panyo na iniluha ng kanyang asawa habang tinatahi. Anak, oras na. Mahina niyang sabi. Halos hindi magawang tignan si Leonora sa mata. Pupunta na ba tayo, Ama? Tanong ni Leonora na puno ng inosenteng pananabik. Napatingin siya sa gubat sa di kalayuan. Sa kanyang murang isipan, inakala niyang ito ay magiging isang lugar ng kasiyahan at bagong kaalaman. Hindi sumagot si Mang Selo. Sa halip, hinawakan niya ang kamay ni Leonora. Sa kanilang likuran, tahimik na umiiyak si Aling Marta habang hawak ang kanilang pangalawang anak na si Selo Jr. Si Marita naman ay nanatiling tahimik. Mahigpit na niyayakap ang kanilang bunso. Ang landas patungo sa gubat ay punong-puno ng anino. Ang araw ay papalubog na at ang kanilang mga hakbang ay parang mga sipol ng hangin sa gitna ng katahimikan. Habang naglalakad, naramdaman ni Leonora ang malamig na simoy ng hangin. Nagbigay ito ng kakaibang pakiramdam. Parang may nanonood sa kanila mula sa madilim na bahagi ng kagubatan. Nang makarating sila sa lugar kung saan nila huling nakita ang mahiwagang lalaki, biglang tumigil si Mang Selo. Kinuha niya ang kamay ni Leonora at mariing hinaplos ito. Parang huling paalam. Anak, kahit anong mangyari, huwag mong kalimutang mahal ka namin. Mahinang sabi niya. May bigat ang kanyang tinig na parang umaasa na maipabatid nito ang lahat ng kanyang panghihinayang. Opo, Ama, sagot ni Leonora, ngunit
Ang kanyang boses ay puno ng pagka-inosente. Hindi po ba tayo magkikita ulit? Hindi nakasagot si Mang Selo. Sa halip, niyakap niya si Leonora ng mahigpit. Sa likuran, narinig nila ang mahina ngunit malamig na tinig mula sa kawalan. Handa na ba siya? Sa isang iglap, lumitaw ang mahiwagang lalaki. Ang kanyang kasuotan ay mas nagniningning kesa noong una silang nagkita. At ang kanyang mga mata ay parang dalawang apoy na hindi mapapatay. Sa kanyang kamay, hawak niya ang isang baston na kumikinang ng malaberdeng liwanag. Ang kanyang presensya ay nagdulot ng kakaibang takot sa mag-anak. Opo, handa na siya, sagot ni Mang Selo, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. Lumapit si Leonora sa lalaki. Hindi siya nagpakita ng takot, ngunit may bakas ng pagtataka sa kanyang mukha. Hawak ng lalaki ang kamay ni Leonora at sa isang iglap, ang hangin sa paligid nila ay biglang nagbago. Ang mabangong amoy ng bulaklak ay biglang sumingaw at ang gubat ay naging mas maliwanag kaysa dati. Paalam po, Ama. Paalam, Inay, sabi ni Leonora habang lumilingon sa kanyang pamilya. Isang matamis na ngiti ang gumuhit sa kanyang mukha. Ngunit sa kanyang likuran, sa mga mata na mahiwagang lalaki, may kakaibang ningning na tila nagpapahiwatig ng isang lihim. Sa kanilang pagtayo sa harapan ng mahiwagang lalaki, nakita ng mag-asawa ang unti-unting paglaho ng kanilang anak. Ang liwanag ay bumalot kay Leonora at sa isang kisap mata, naglaho siya kasabay ang lalaki. Naiwan ang pamilya sa gitna ng katahimikan ng kagubatan. Ang kanilang pagbabalik sa bahay ay puno ng kalungkutan. Kahit napapaligiran sila ng kayamanan, walang anumang ginto o pagkain ang makapupuno sa kawalan ng kanilang anak. Ngunit pilit nilang inisip na masaya si Leonora sa kanyang bagong buhay. Subalit sa kagubatan, hindi pa tapos ang kwento ni Leonora. Sa ilalim ng madilim na langit, tumigil ang mahiwagang lalaki sa gitna ng isang mahiwagang silid na puno ng mga kumikinang na puno at umiikot na ilaw. Simula ngayon, ikaw ang magiging reyna ng kaharian ng engkanto. Tumitig si Leonora sa lalaki. Ang kanyang inosenteng mga mata ay nagtanong. Magiging masaya po ba ako dito? Ngumiti ang lalaki, ngunit ang kanyang ngiti ay malamig. Oo, ngunit ang kaligayahan ay may kabayaran. Ang mga salita ay umalingaw sa kanyang isipan, ngunit hindi niya alam ang tunay na kahulugan nito. Sa kabila ng kanyang inosente at murang kaisipan, unti-unti niyang nararamdaman ang malamig na halik ng kapalaran na nag-aantay sa kanya. Hindi alam ni Leonora, ang kanyang bagong tahanan ay magiging simula ng kanyang pagbabago. Isang pagbabago na magdadala ng kilabot sa mundo ng mga tao. Pagmulat ng mga mata ni Leonora, siya ay nasa kakaibang lugar. Ang kanyang paligid ay puno ng liwanag na hindi nagmumula sa araw, kundi mula sa mga puno at halaman na tila kumikislap sa bawat dahon. Ang lupa ay parang salamin na nagpapakita ng mga bituin sa ilalim nito. At ang hangin ay may malamig ngunit mabangong simoy. Tila pinaghalong pabango ng mga bulaklak na hindi niya alam ang pangalan. Sa kanyang harapan ay nakatayo ang mahiwagang lalaki na nagdala sa kanya rito. Ngayon, siya ay nakasuot ng mas marangyang kasuotan. Ang kanyang mukha ay puno ng otoridad, ngunit may konting lambing. Maligayang pagdating, Reyna Leonora, sabi ng lalaki habang bahagyang yumuko bilang pagbati. Ito ang iyong kaharian ngayon. Si Leonora ay napatingin sa paligid. Sa kanyang murang isipan, ang lugar na ito ay isang paraiso. Ngunit sa kanyang puso,
may kakaibang kaba na hindi niya maipaliwanag. Ako po ba talaga ang magiging reyna dito? Tanong niya. Ang kanyang boses ay puno ng pagtataka. Ngumiti ang lalaki. Ngunit ang ngiting iyon ay parang may nakatagong lihim. Oo, at dito, hindi mo kailangang maghirap. Ang lahat ng iyong hihilingin ay mapapa sa iyo. Ngunit, tumigil siya at tumitig kay Leonora. May mga patakaran na kailangang sundin. Una, hindi mo maaaring balikan ang mundo ng mga tao. Ikalawa, huwag mong susubukang lumabag sa mga batas ng kaharian. At ikatlo, muli siyang ngumiti. Dapat kang maging tapat sa iyong tungkulin bilang reyna. Tumango si Leonora. Bagamat hindi niya lubos na naiintindihan ang bigat ng mga salitang iyon, sa kanyang murang edad, ang ideya ng pagiging isang reyna ay parang isang panaginip na nagkatotoo. Inihatid siya ng lalaki sa loob ng isang palasyo na gawa sa mga kumikinang na kristal at puno. Sa bawat hakbang niya, ang sahig ay nagliliwanag na parang kinikilala ang kanyang presensya. Ang mga engkanto, mga nilalang na tila gawa sa liwanag at hangin, ay yumuko sa kanya habang siya ay dumadaan. Sa kanyang harapan, isang trono ang nakatayo, yari sa ginto at mga hiyas na hindi niya kailanman nakita sa mundo ng mga tao. Ito ang iyong trono, sabi ng hari. Ngayon, ikaw ang reyna ng engkanto. Ang iyong salita ay batas at ang iyong kagustuhan ay dapat sundin ng lahat ng iyong nasasakupan. Bagamat natutuwa si Leonora sa kagandahan ng lugar, hindi niya maiwasang maalala ang kanyang pamilya. Lalo na ang kanyang ina na madalas siyang hawakan at kausapin bago siya matulog. Paano po ang pamilya ko? Biglang tanong niya. Makikita ko pa po ba sila? Ang mukha ng lalaki ay naging seryoso. Ang iyong pamilya ay ligtas at masagana na ngayon. Ngunit tandaan mo, hindi mo na sila maaaring balikan. Isa na silang bahagi ng iyong nakaraan. Dito ka na nabibilang. Napayo ko si Leonora. Sa kabila ng kanyang katanungan, alam niyang wala na siyang magagawa. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, naroon ang isang tumitibok na galit. Isang galit na hindi niya lubos na nauunawaan. Sa mga sumunod na araw, tinuruan ng mga engkanto si Leonora tungkol sa kanyang mga tungkulin bilang reyna. Siya ay natutong magbigay utos, mag-alaga sa mga halaman ng kanilang kaharian at maglingkod bilang tagapagtanggol nila. Ngunit sa kabila ng lahat ng aral at karangyaang kanyang tinatamasa, unti-unti niyang naramdaman ang pagkakakulong. Ang araw dito ay hindi lumilipas. Walang gabi. Ang lahat ay tila perpekto, ngunit walang pagbabago. Ang mga ngiti ng mga engkanto ay tila walang katotohanan. Ang kanilang mga kilos ay parang sinanay para sa isang palabas na hindi niya lubos na maintindihan. Isang gabi, habang siya ay nakaupo sa kanyang trono, may narinig siyang mga bulong mula sa kagubatan na nakapaligid sa palasyo. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Ang mga boses ay pamilyar. Tila tinatawag siya ng kanyang mga kapatid. Leonora! Leonora! Bigla siyang tumakbo palabas ng palasyo. Hindi siya napigilan ng mga bantay na engkanto. Habang papalapit siya sa hangganan ng kaharian, naramdaman niya ang isang malamig na hangin na pumigil sa kanya. Mula sa kawalan, lumitaw ang hari ng engkanto. Saan ka pupunta, Reyna? Tanong nito. Ang kanyang boses ay malamig at puno ng otoridad. May narinig po akong tawag, sagot ni Leonora. Parang
Boses po ng mga kapatid ko. Tumitig ang hari sa kanya. Ang kanyang mga mata ay naging mas mahigpit. Walang tawag mula sa mundo ng mga tao ang makakarating dito. Hindi mo na sila maririnig, Leonora. Wala ka ng koneksyon sa kanila. Ang kanyang salita ay parang isang sumpa. Si Leonora ay napaupo sa lupa, naguguluhan at puno ng kalungkutan. Ngunit sa kaloob-looban niya, ang kanyang galit ay nagsimulang lumago. Bakit siya iniwan ng kanyang pamilya? Bakit siya ipinagpalit sa kayamanan? Sa kanyang murang isipan, ang ideya ng pagiging reyna ay unti-unting nagiging isang paghihirap. Sa gabing iyon, muling narinig ni Leonora ang mga tawag. Ngunit ngayon, ang boses ay hindi na pamilyar. Ito ay boses ng isang mas malalim na bahagi ng kanyang sarili. Isang bahagi na naglalaman ng puot. Sa kabila ng kanyang kabataan, isang pangako ang kanyang binitawan sa sarili habang nakaupo sa malamig na trono. Hindi nila ako mahal, kaya sisiguraduhin kong mararamdaman nila ang sakit na nararamdaman ko. Ang kawalang malay ni Leonora ay unti-unting napapalitan ng paghihiganti. At dito nagsisimula ang kanyang tunay na pagbabago bilang reyna ng engkanto. Isang reyna na may pusong puno ng puot at isang layunin na magiganti sa pamilya na nag-iwan sa kanya. Sa loob ng kaharian ng engkanto, si Leonora ay unti-unting nasanay sa buhay ng pagiging reyna. Ngunit sa bawat araw na lumilipas, lalong lumalalim ang kanyang galit sa kanyang pamilya. Ang mga katanungan na dati ay pawang inosente ay unti-unti nang nagiging mga sagot sa kanyang isipan. Bakit nila ako iniwan? Paano nilang nagawang ipagpalit ako sa ginto? Hindi ba nila ako mahal? Ang galit na ito ay nagsimulang magbigay sa kanya ng kakaibang kapangyarihan. Sa ilalim ng ningning at kagandahan ng kaharian ng engkanto, si Leonora ay nakaramdam ng malamig na apoy sa kanyang puso. Isang apoy na tila nagbibigay lakas, ngunit nagdadala rin ng dilim. Isang araw, habang nasa hardin ng kanyang palasyo, nakakita si Leonora ng isang malaki at marilag na puno na hindi niya pa nakikita noon. Ang mga dahon nito ay kulay itim, at ang mga bunga ay tila mga mata na nakatingin sa kanya. Sa kanyang paglapit, narinig niya ang bulong ng puno. Reyna Leonora, nararamdaman namin ang iyong galit. Ito'y hindi pangkaraniwang damdamin. Ito'y isang kapangyarihan. Natigilan si Leonora. Sino ka? At paano mo nalaman ang nasa puso ko? Tanong niya. Kami ang puno ng mga hinanakit at ang iyong galit ay nagpapalakas sa amin. Kapalit ng iyong emosyon, may bibigay namin sa iyo ang kakayahang gawin ang anumang naisin mo. Naguluhan si Leonora. Bagamat natatakot siya sa puno, may kung anong puwersa ang nag-uudyok upang tanggapin ang alok nito. Ang puot na matagal lang nananatili sa kanyang puso ay tila nagiging mas malinaw, mas malakas. Kinagabihan, si Leonora ay hindi mapakali sa kanyang silid. Sa ilalim ng liwanag ng kumikinang ng mga bituin ng engkanto, tahimik siyang nanalangin sa sarili. Kung tunay ngang binigyan ako ng kapangyarihan, nais kong ipakita sa pamilya ko ang hirap at sakit na nararamdaman ko. Hindi nagtagal, ang hangin sa paligid niya ay nagbago. Ang malamig na simoy ng gabi ay naging mabigat, at ang kanyang trono ay tila nagpakita ng anino ng kanyang pamilya. Sa anino, nakita niya ang kanyang ama, si Marcelo, na masayang nagbibilang ng ginto habang ang kanyang ina ay abala sa pagbili ng mga pagkain at alahas. Masaya sila, bulong ni Leonora, ngunit ang mga salita ay puno ng puot. Masaya sila kahit wala ako. Itinaas ni Leonora ang kanyang kamay
at biglang bumalot ang hangin sa anyo ng isang itim na ulap. Ang ulap na iyon ay naglakbay mula sa kaharian ng engkanto patungo sa mundo ng mga tao. Hindi nakita ni Mang Selo at Aling Marta, ngunit ang kanilang tahanan ay unti-unting napuno ng malamig na hangin na tila galing sa ibang mundo. Kinabukasan, napansin ni Mang Selo na ang kanilang alagang manok ay bigla na lang namatay. Si Aling Marta naman ay biglang nagkasakit, kahit na wala naman siyang nararamdamang kakaiba noong nagdaang araw. Ngunit ang pinaka nakakagimbal ay ang kanilang panganay na anak, si Marita, na nagsimulang makakita ng mga kakaibang bagay. "Ama, Inay, may babae sa labas ng bahay," sabi ni Marita isang gabi. "Wala naman, anak," sagot ni Aling Marta, bagamat nanghihina ang boses. Ngunit si Marita ay nagpumilit. "Nakikita ko siya, Inay. Si Lenora. Nakangiti siya pero ang mga mata niya parang apoy." Nagkatinginan si Mang Selo at Aling Marta. Alam nilang imposible ito. Hindi na nila dapat makita si Lenora. Ngunit sa kabila ng kanilang pagdududa, nagsimulang maghasik ng takot ang presensya ni Lenora sa kanilang pamilya. Isang gabi, si Marita ay nagising mula sa kanyang pagtulog dahil sa malamig na hangin na pumuno sa kanilang bahay. Tumayo siya mula sa kanyang banig at lumabas sa bakuran. Doon, sa gitna ng madilim na gabi, nakita niya si Lenora, nakasuot ng kumikinang na damit at may korona ng engkanto sa ulo. "Lenora, ikaw ba yan?" tanong ni Marita, nanginginig ang boses. Ngumiti si Lenora, ngunit ang kanyang ngiti ay puno ng lungkot at galit. "Ate, bakit mo ko hinayaang kunin nila?" "Hindi namin ginusto yun. Patawarin mo kami," sagot ni Marita habang lumuluha. Ngunit sa halip na sumagot, itinaas ni Lenora ang kanyang kamay. Sa isang iglap, ang katawan ni Marita ay napuno ng malamig na hamog at siya ay bumagsak sa lupa. Ang kanyang huling hininga ay napuno ng takot, habang si Lenora ay unti-unting naglaho sa dilim. Kinabukasan, natagpuan ng pamilya ang walang buhay na katawan ni Marita sa bakuran. Walang makapagsabi kung ano ang sanhi ng kanyang pagkamatay. Ngunit sa puso ni Mang Selo at Aling Marta, may nararamdaman silang pamilyar. Isang malamig na kirot na tila nagpapaalala sa kanilang nakaraang desisyon. Habang nagmamasid mula sa kanyang trono sa kaharian ng engkanto, naramdaman ni Lenora ang konting kasiyahan. Ngunit ang kasiyahan na iyon ay mabilis na napalitan ng mas matinding galit. "Hindi pa to sapat," bulong niya sa sarili. "Dapat nilang maramdaman ang lahat ng sakit na naranasan ko." Ang kanyang sumpa ay nagsisimula pa lamang, at ang kanyang galit ay magdadala ng mas madilim na ulap sa buhay ng kanyang pamilya. Sa bawat hakbang ng kanyang paghihiganti, unti-unti niyang binubuo ang pagkawasak ng mga taong minsang minahal niya, ngunit iniwan siya para sa sarili nilang kaginhawaan. Ang pagkamatay ni Marita ay nag-iwan ng matinding lungkot at takot sa pamilya ni Mang Selo at Aling Marta. Hindi nila maunawaan kung paanong bigla na lamang bumagsak at namatay ang kanilang panganay na anak. Bagamat wala silang pruweba, ang malamig na pakiramdam sa kanilang paligid ay tila nagdadala ng isang mabalasik na paalala: ang presensya ni Lenora. Ngunit itinulak nila sa kanilang isipan ang ideyang iyon. Pilit na pinapaniwala ang sarili na ito ay isang trahedya lamang. Si Selo Jr., ang pangalawang anak ng pamilya, ay lubos na naapektuhan sa pagkawala ng kanyang ate. Sa murang edad na 14, nahihirapan siyang unawain kung bakit tila nagdurusa ang kanilang pamilya.
Sa kabila ng kayamanang kanilang natamo, sa araw, abala siya sa pagtulong ng kanilang gawain. Ngunit sa gabi, napupuyat siya sa kakaibang tunog at bulong na tila nanggagaling sa labas ng kanilang bahay. Isang gabi, habang nakahiga si Celo Jr., biglang may narinig siyang pagtawag mula sa labas. Ang boses ay pamilyar, ngunit nakakapangilabot. "Kuya, lumabas ka." Napabalikwas siya at sumilip sa siwang ng kanilang bintana. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, nakita niya ang figura ng isang babae na tila nakasuot ng magarang kasuotan. Ang kanyang buhok ay mahaba at kumikislap sa ilalim ng buwan. Ngunit ang mga mata niya ay nanlilisik at puno ng galit. "Leonora?" Mahina niyang bulong. Sa halip na matakot, hinila ng boses ni Leonora si Celo Jr. palabas ng bahay. Dahan-dahan siyang naglakad sa malamig na lupa. Ang kanyang mga paa ay tila ginagabayan ng hindi nakikitang puwersa. Habang papalapit siya sa kagubatan, narinig niya ang halakhak ni Leonora. Isang halakhak na puno ng lungkot at puot. "Leonora, ikaw ba talaga to?" Tanong ni Celo Jr. Nanginginig, ngunit puno ng pagtataka. Lumingon si Leonora at nagbigay siya ng matamis ngunit malungkot na ngiti. "Kuya, bakit mo ako iniwan? Hindi mo ba ako mahal bilang bunso nyo?" "Mahal kita, bunso. Hindi ko ginusto ang nangyari sa'yo," sagot ni Celo Jr. habang bumubuhos ang kanyang luha. Ngunit ang ngiti ni Leonora ay mabilis na naglaho. "Kung mahal mo ako, bakit mo inayaang kunin nila ako? Bakit ka tumahimik habang binibigay nila ako sa mga engkanto?" Itinaas ni Leonora ang kanyang kamay at biglang bumalot ang malamig na hangin sa paligid nila. Ang mga puno sa paligid ay tila gumalaw. Yumuko sa kanyang galit. Sa gitna ng kagubatan, si Celo ay biglang naramdaman ang matinding lamig na tila kumakapit sa kanyang mga buto. "Hindi mo alam kung anong sakit ang nararamdaman ko. Hindi mo alam kung gaano kasakit ang mawalay sa mundo para lang gawing alay ng mga magulang natin." Nanggagalaiting wika ni Leonora. Ang kanyang boses ay parang multo na umaalingaw sa paligid. "Patawarin mo kami, bunso. Wala akong magawa noon. Bata pa ako." Sigaw ni Celo, nanginginig sa takot at paghingi ng awa. Ngunit si Leonora ay hindi na nakinig. Ang kanyang mga mata ay nagliyab ng apoy. At sa isang iglap, bumalot ang isang makapal na ulap sa katawan ni Celo. Ang ulap na iyon ay parang may buhay. Unti-unting kinain ng kanyang lakas. Si Celo ay bumagsak sa lupa at sa huling sandali, naramdaman niya ang malamig na kamay ni Leonora na humawak sa kanyang pisngi. "Hindi ito sapat," bulong ni Leonora bago siya naglaho sa dilim. Kinabukasan, natagpuan ni Mang Celo at Aling Marta ang katawan ni Celo Jr. Sa gitna ng kanilang bakuran, ang kanyang mga mata ay nakadilat, ngunit wala ng buhay. Wala siyang sugat o anumang palatandaan ng pisikal na karahasan. Ngunit ang kanyang katawan ay tila nagyelo. Napasigaw si Aling Marta habang yumakap sa walang buhay na anak. Habang si Mang Celo ay napaluhod, hinawakan ng rosaryo sa kanyang dibdib. "Anong kasalanan namin, Diyos ko? Bakit isa-isa silang nawawala?" Sigaw ni Aling Marta. Ngunit sa kaloob-looban nila, alam nila ang kasagutan. Ang presensya ni Leonora ay hindi na nila maitatanggi. Ang malamig na hangin sa kanilang bahay, ang mga bulong sa gabi, at ang mga anino sa kanilang bakuran ay lahat nagpapatunay na ang kanilang anak na inalay ay nagbabalik. Ngunit hindi upang magbigay ng kaligayahan, kundi upang magdala ng paghihiganti.
Sa kaharian ng engkanto, si Leonora ay nakaupo sa kanyang trono. Pinapanood ang nangyari mula sa isang mahiwagang salamin. Sa kanyang mukha, makikita ang pighati. Ngunit sa kanyang mga mata, naroon ang poot. "Dalawa ang kinuha ko," bulong niya. "Dalawa na ang nagdusa tulad ng pagdurusa ko. Ngunit hindi pa to sapat. Kailangan nilang maramdaman ang sakit na nararamdaman ko. Kailangan nilang malaman kung ano ang pakiramdam nang mawalan ng lahat." Habang ang kanyang kapangyarihan ay lalong lumalakas dahil sa kanyang galit, ang kanyang puso ay lalong nagiging malamig. Ang Leonora na minsang inosenteng bata ay tuluyan ng naglaho, pinalitan ng isang nilalang na puno ng paghihiganti. Sa gitna ng kanilang kalungkutan, si Mang Celo at Aling Marta ay nagsimulang magtanong sa kanilang sarili. Tama bang ipinagpalit nila ang kanilang anak para sa kayamanan? Bakit nila hinayaan ang ganong desisyon? Ngunit huli na para magsisi. Ang kanilang kayamanan na dati ay naging sagot sa kanilang mga problema ay ngayon tila isang sumpa. Si Aling Marta, nang hina na sa pagkawala ng kanyang dalawang anak, ay lumuhod sa harap ng altar sa kanilang bahay at taimtim na nanalangin. Ngunit sa gitna ng kanyang panalangin, isang malamig na hangin ang dumampi sa kanyang batok at narinig niya ang pamilyar na boses ni Leonora. "Hindi makakatulong ang dasal mo, inay. Ang lahat ng ito ay dahil sa desisyong ginawa mo. Isa-isa ko kayong kukunin, tulad ng ginawa niyong pagtalikod sa akin." Napalingon si Aling Marta, ngunit walang tao sa likod niya. Alam niyang si Leonora ang nagsalita, at sa puntong iyon, naramdaman niya ang mas matinding takot. Ang kanilang anak ay hindi na babalik upang sila ay patawarin. Babalik lamang ito upang magdulot ng kanilang tuluyang pagkawasak. Sa araw na inilagak nila si Celo Jr. sa kanyang huling hantungan, ang buong baryo ay nagmistulang tahimik na libingan. Ang mga tao ay nagtipon sa kanilang maliit na kapilya upang makiramay. Ngunit kahit ang pinakamalapit na kaibigan ni Mang Celo at Aling Marta ay hindi maiwasang magbulungan. "Ano kaya ang nangyayari sa kanila?" tanong ng isang matandang babae sa kanyang kasama. "Dalawa na ang nawala sa kanilang mga anak." "Baka may sumpa," sagot ng isa. "Di ba nga, narinig natin noon na inalay nila si Leonora sa kung sinong nilalang para lang yumaman." Hindi ito lingid kina Mang Celo at Aling Marta. Naririnig nila ang mga bulong at kutya ng mga tao. Ang kanilang kayamanan na minsang naging pag-asa ng kanilang buhay ay ngayon ay nagdadala ng kahihiyan at tanong mula sa kanilang komunidad. Ngunit higit sa kahihiyan, ang tunay na sugat ay ang pagkawala ng kanilang dalawang anak. Habang lumipas ang mga araw, lalong bumigat sa kanilang bahay. Si Aling Marta, na hindi makapaniwala sa sunod-sunod na trahedya, ay laging umiiyak at halos hindi na makakain. Si Mang Celo naman ay tahimik lamang. Ngunit sa likod ng kanyang katahimikan ay ang unti-unting pagsisi sa sarili at sa kanyang asawa. "Kung hindi mo sana inalok na tanggapin ang kayamanan, hindi mangyayari ito," singhali Aling Marta isang gabi habang sila ay nasa hapagkainan. Ang kanyang boses ay malakas, puno ng kirot. Napatingin si Mang Celo sa kanyang asawa. Ang kanyang mga mata ay pagod ngunit matalim. "Ako ba? Ako lang ba? Hindi ba't ikaw ang nagsabi na wala tayong ibang pagpipilian? Pareho natin tinanggap ang alok, Marta. Pareho natin siyang isinuko." Nagkatitigan sila. At sa unang pagkakataon, nagsimula nilang ilabas ang galit na matagal nang namuo sa kanilang mga puso. Ngunit ang kanilang argumento ay biglang naputol ng isang malamig na hangin ang dumaan sa kanilang paligid. Ang kanilang lampara
na gawa sa langis ay biglang pumuslit at halos mapatay. Nay, Tay. Ang boses na kanilang naririnig ay pamilyar, ngunit mas malamig, mas matalim kaysa dati. Napalingon silang mag-asawa. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Sa madilim na bahagi ng kanilang bahay, unti-unting lumitaw ang anino ni Leonora. Hindi ito malinaw, ngunit sapat upang makita nila ang kanyang pikura. Nakasuot siya ng kanyang korona. Ang kanyang damit ay kumikislap na tila gawa sa liwanag, ngunit ang kanyang mga mata ay punong-puno ng puot. Leonora, anak! Wika ni Aling Marta, nanginginig ang boses. Ngumiti si Leonora, ngunit ang ngiting iyon ay puno ng kasamaan. Anak? Tinatawag mo kong anak ngayon? Nung ako'y pinagpalit nyo para sa ginto, hindi nyo ako tinawag na anak. Isa lang akong kalakal na binenta nyo. Hindi yun totoo. Wala kaming ibang magagawa noon. Sagot ni Mang Selo. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi. Ngunit hindi nakinig si Leonora. Itinaas niya ang kanyang kamay at ang hangin sa paligid nila ay naging mas malamig. Sa kisame ng kanilang bahay, nagsimulang maglitawan ang mga anino na gumagalaw. Tila nagsasayaw sa ritmo ng kanyang galit. Kinuha ko na si Marita. Kinuha ko na rin si Selo Jr. Pero hindi pa tapos ang paghihiganti ko. Sabi ni Leonora, ang kanyang boses ay parang sigaw ng mga multo. Habang nagaganap ang lahat ng ito, si Anita, ang bunsong ampon, ay nagtatago sa isang sulok ng bahay. Sa edad na 10 taon, hindi niya lubos na nauunawaan ang lahat. Ngunit nararamdaman niya ang bigat ng galit ng kanyang ate. Lumuluha siya habang mahigpit na niyayakap ang lumang manika na iniwan ni Leonora noon. Ate, huwag mo na silang saktan. Huwag mo na rin akong sasaktan. Bulong ni Anita sa sarili. Ang kanyang boses ay puno ng pangamba. Narinig ni Leonora ang bulong ni Anita at biglang napatingin siya sa direksyon ng bata. Sa kabila ng kanyang galit, may isang bahagi sa kanyang puso na biglang tumibok. Ngunit ang tibok na iyon ay mabilis na natabunan ng malamig na sigaw ng puot. Si Anita! Bulong niya, ang kanyang mga mata ay nagniningning. Siya ang susunod. Kinagabihan, si Anita ay nakatulog ng mahimbing sa kabila ng takot na kanyang nararamdaman. Ngunit sa kanyang pagtulog, dinalaw siya ng isang kakaibang panaginip. Sa kanyang panaginip, nakita niya si Leonora na naglalakad sa isang mahabang daanan na gawa sa salamin. Sa bawat hakbang ni Leonora, ang daanan ay nababasag, ngunit hindi siya bumabagsak. Anita, halika, sabi ni Leonora sa kanyang panaginip. Sumama ka sa akin dito. Walang hirap, walang gutom, walang takot. Si Anita, na puno ng inosenteng pananabik, ay naglakad palapit sa kanyang ate. Ngunit habang siya ay papalapit, napansin niya ang mga mata ni Leonora. Ito'y nagbabaga sa galit. Sa kanyang takot, napaatras si Anita. Ngunit ang paligid niya ay biglang nagbago. Ang salamin ay naging yelo at ang kanyang paa ay nadulas. Hindi mo ako pwedeng takasan, Anita! Sabi ni Leonora bago siya nagising mula sa panaginip na iyon. Humihingal at basang-basa ng pawis. Sa sumunod na araw, pilit na pinapatahan ni Aling Marta si Anita. Ngunit ang bata ay hindi na mapalagay. Nakatingin siya sa mga anino sa bawat sulok ng kanilang bahay. Tila umaasa na may biglang lalabas mula rito. Si Mang Selo, sa kabilang banda, ay nagdasal ng mas mataimtim.
Hinihiling na matapos na ang sumpang ito sa kanilang pamilya. Ngunit sa kalagitnaan ng kanilang panalangin, biglang bumagsak ang mga pinto ng kanilang bahay. Isang malamig na hangin ang pumasok at sa loob nito ay ang pamilyar na boses ni Leonora. "Hindi pa tatapos," bulong ng hangin. "Sa susunod na gabi, babalik ako upang kunin ang huling kaluluwa." Ang pamilyang natitira ay nagtipon sa gitna ng kanilang bahay, nanginginig sa takot. Alam nilang hindi nila matatakasan ang galit ni Leonora, ngunit hindi pa rin nila alam kung paano nila malalampasan ang puot ng isang anak na itinakwil nila para sa kayamanan. Sa sumunod na gabi, ang bahay ni Mang Celo ay nababalot ng katahimikan. Si Anita, ang inampun nilang bunsong anak na natitira, ay mahigpit na niyayakap ng kanyang nanay habang nagdarasal si Mang Celo sa harap ng kanilang altar. Ang takot sa muling pagbabalik ni Leonora ay lumalatay sa kanilang mga puso. Nasa hangin ng presensya ng panganib, at kahit ang liwanag ng kanilang lampara ay tila nanginginig sa bawat ihip ng malamig na hangin. "Hindi niya tayo mapapahamak kung magdadasal tayo ng taimtim," sabi ni Mang Celo, ngunit ang kanyang tinig ay puno ng pag-aalinlangan. Sa kaloob-looban niya, alam niya na ang galit ni Leonora ay lampas sa anuman. Ito ay parang apoy na hindi kayang patayin ng luha o panalangin. Habang tahimik ang gabi, biglang narinig nila ang isang malakas na kalabog mula sa labas. Napalingon si Mang Celo at tumayo siya upang tingnan kung ano iyon. Ngunit bago pa man siya makalabas ng pintuan, isang malamig na hangin ang sumalubong sa kanya na parang may puwersang nagtutulak pabalik. "Leonora!" bulong ni Aling Marta, nakayakap kay Anita na nanginginig na sa takot. Sa harapan nila, unti-unting nagpakita si Leonora. Hindi siya basta anyo ng tao. Ang kanyang presensya ay parang isang halimaw na nilikha ng dilim. Ang kanyang mukha ay maganda, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbabaga at ang kanyang paligid ay puno ng mga aninong gumagalaw na parang may sariling buhay. "Dumating na ang araw ng pagbabayad," sabi ni Leonora. Ang kanyang boses ay malamig, ngunit mabigat, parang hampas ng bakal sa kanilang puso. "Ano pa ang gusto mo, anak? Kinuha mo na si Marita at Celo Jr. Huwag mo nang kunin si Anita." Pagmamakaawa ni Aling Marta habang umiiyak. Ngumiti si Leonora, ngunit ang ngiti niya ay puno ng puot. "Hindi sapat ang mga luha mo, inay. Hindi sapat ang dasal mo, itay. Gusto kong maramdaman ninyo ang lahat ng sakit na nararamdaman ko." Sa gitna ng panginginig at takot, biglang nawala ng ulirat si Anita. Nahulog siya sa sahig at napansin ni Aling Marta na parang nilamon ng ibang mundo ang kanyang anak. Sa kanyang panaginip, si Anita ay nakatayo sa gitna ng isang madilim na kagubatan. Sa harapan niya ay si Leonora, nakaupo sa kanyang trono, nakapalibot sa kanya ang mga engkanto na may mga mata lamang ngunit walang mukha. "Halika, Anita," tawag ni Leonora. Ang kanyang tinig ay mas malambing kesa sa dati. "Sumama ka sa akin sa kaharian. Dito, hindi mo na kailangang maghirap." "Ayoko, ate. Gusto kong manatili kina inay at itay," sagot ni Anita, umiiyak. Ngunit sa kanyang pagtakbo palayo, napansin niya ang lupa sa ilalim niya ay natutunaw. Parang kumunoy na humihila sa kanya pabalik kay Leonora. "Wala kang magagawa, Anita. Hindi ka kayang protektahan ng mga magulang natin. Ako lamang ang makapagliligtas sa iyo. Ngunit kailangan mong sumama sa akin," sabi ni Leonora habang ang kanyang kamay ay unti-unting lumalapit kay Anita. Biglang nagising si Anita
mula sa kanyang panaginip. Humihingal at umiiyak. Agad siyang niyakap ni Aling Marta. Ngunit napansin nilang may kakaibang marka sa kanyang braso. Isang itim na bilog na parang usok na kumapit sa kanyang balat. "Ano ito? Ano ang nangyayari sa kanya?" Sigaw ni Aling Marta, hawak ang braso ng anak. Hindi nila alam na ang marka ay tanda ng paghahanda ni Leonora sa huling hakbang ng kaniyang pag-iiganti. Kinabukasan, si Mang Selo, Aling Marta at Anita ay nagpunta sa kanilang lokal na pari upang humingi ng tulong. Ang kanilang kwento ay parang galing sa isang bangungot. Ngunit ang pari ay nagpakita ng pag-unawa. Inalok niya sila ng magdasal nang magdamag sa simbahan, kung saan sila ay mas ligtas. "Ang sumpa ni Leonora ay malakas, ngunit hindi ito kayang sirain ng inyong pananampalataya," sabi ng pari habang pinagpapala si Anita. Ngunit sa loob ng simbahan, sa kabila ng dasal at panata, naroon pa rin ang malamig na pakiramdam ng presensya ni Leonora. Ang kandila sa altar ay biglang pumutok at ang malamig na hangin ay pumuno sa lugar. "Wala kayong magagawa upang iligtas siya," sabi ng boses ni Leonora na parang dumadaan sa bawat sulok ng simbahan. Hindi na nakatiis si Mang Selo. Tumayo siya sa harap ng altar. Itinataas ang kanyang rosaryo at sumigaw. "Leonora, kung galit ka sa amin, huwag mong idamay ang kapatid mo. Ako ang iyong ama. Ako ang pumayag sa alok na iyon. Ako ang parusahan mo." Sa unang pagkakataon, nagpakita si Leonora sa gitna ng simbahan. Ang kanyang presensya ay nagdala ng dilim at ang lahat ng ilaw sa loob ay unti-unting nawala. "Hindi lang ikaw ang may kasalanan, Itay," sabi niya. Ang kanyang tinig ay puno ng poot. "Kayo ni Inay ang nagtulak sa akin sa kariang ito. Ngunit ngayon, wala na kayong magagawa upang baguhin ang desisyon ko." Si Aling Marta, na nakaluhod sa harap ng altar, ay nagsimulang magmakaawa. "Leonora, patawarin mo kami. Hindi namin alam na ganito ang mangyayari. Ginawa namin iyon dahil iniisip naming mabuti iyon para sa iyo." Lumapit si Leonora kay Aling Marta. Ang kanyang mukha ay naging mas malamig. "Patawad? Hindi ba't mas madali para sa inyo ang piliin ang kayamanan kaysa sa akin? Ngayon, panahon na upang maramdaman ninyo ang tunay na sakit ng desisyon ninyo." Sa likod ng lahat, nakatingin lamang si Anita, nanginginig sa takot. Ngunit habang lumalapit si Leonora sa kanya, biglang naramdaman ni Anita ang kakaibang init sa kanyang puso. Ang pagmamahal niya sa kanyang ate, kahit sa kabila ng takot, ay unti-unting nagbigay ng lakas sa kanya. "Ate, mahal kita," bulong ni Anita, ngunit sapat upang marinig ni Leonora. "Kahit anong mangyari, hindi ko naisip na galit ako sa iyo. Gusto ko lang bumalik ka sa amin." Napahinto si Leonora. Sa loob ng kanyang puso, may bahaging tila na tibag. Ngunit ang galit na matagal nang naipon ay tila mas malakas kesa sa anumang pagmamahal. Sa huling sandali ng engkwentro, biglang bumalik si Leonora sa kanyang anyo bilang reyna ng engkanto. "Hindi pa to tapos," sabi niya bago siya naglaho sa manipis na ulap. Ngunit sa kanyang pagkawala, alam ni Anita na ang laban ay malayo pa sa katapusan. Ang marka sa kanyang braso ay nananatili at ang banta ng kanyang ate ay patuloy na nakabitin sa kanilang pamilya. Ang gabi ay dumating na puno ng dilim at katahimikan. Sa maliit na bahay ni Mang Selo at Aling Marta, ang bawat isa ay balot ng kaba. Si Anita ay nakayakap sa kanyang nanay, habang si Mang Selo ay nakatayo sa harap ng pintuan. Tanga ng isang machete, hindi para makipaglaban, kundi para kahit papaano ay magkaroon ng tapang
na harapin ang kanilang nakakatakot na kapalaran. Naramdaman nila ang malamig na hangin sa kanilang paligid at tila ang bawat tunog, ang ihip ng hangin, ang kuluskos ng mga dahon ay nagdadala ng presensyang hindi nila maipaliwanag. Walang duda sa kanilang isipan. Si Leonora ay paparating. Biglang dumilim ang paligid. Kahit ang mahina nilang lampara ay hindi nakapagbigay ng liwanag sa bahay. Isang mabigat na presensya ang naramdaman nila at unti-unting nagpakita si Leonora sa kanilang harapan. Siya ay naglalakad na parang lumulutang. Ang kanyang korona ay nagliliwanag sa dilim, ngunit ang kanyang mga mata ay nagbabaga sa galit. "Dumating na ang panahon ng pagbabayad," sabi ni Leonora. Ang kanyang boses ay parang yelong dumudurog sa kanilang mga puso. "Leonora, anak," mahinang sabi ni Aling Marta, nanginginig sa takot. "Patawarin mo kami. Huwag mong idamay ang kapatid mo. Ako na lang ang kunin mo." Ngumiti si Leonora, ngunit ang kanyang ngiti ay malamig. "Patawarin? Huli na ang lahat para sa awa, inay. Ang sakit na iniwan niyo sa akin ay hindi kayang lunasan ng inyong mga luha." Si Anita, sa kabila ng takot, ay lumapit kay Leonora. "Ate, mahal kita," sabi niya. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng katapatan. Ngunit sa halip na makinig, itinaas ni Leonora ang kanyang kamay. Ang paligid ay biglang nagbago. Ang kanilang bahay ay tila nilamon ng dilim. At sa harapan ni Leonora, lumitaw ang isang makapangyarihang liwanag na parang espada, gawa sa purong puot at kapangyarihan. "Mahal din kita, Anita," sabi ni Leonora, ngunit ang kanyang boses ay malamig. "Pero hindi ko kayang hayaan kang mabuhay sa mundong to. Kailangan nilang maramdaman ang sakit ng pagkawala. Pareho ng sakit na iniwan nila sa akin." "Leonora, wag!" sigaw ni Marcelo habang tumatakbo patungo sa kanyang anak. Ngunit huli na. Ang liwanag ng hawak ni Leonora ay bumalot kay Anita. Isang malakas na sigaw ang pumuno sa paligid. At sa isang iglap, si Anita ay bumagsak sa lupa. Wala na ang kanyang buhay. "Anita!" sigaw ni Aling Marta, yumuko sa katawan ng kanyang anak. Umiiyak at niyayakap ito. Si Marcelo, hawak ang kanyang machete, ay bumagsak sa lupa. Hawak ang kanyang ulo na tila nawawala sa katinuan. "Mahal namin si Anita! Mahal ka rin namin, Leonora!" sigaw ni Aling Marta. "Bakit mo to ginawa? Bakit mo kami pinaparusahan ng ganito?" Si Leonora ay tahimik na nakatingin. Ang kanyang mga mata ay malamlam, ngunit ang apoy ng kanyang galit ay nananatili. "Ginawa ko to upang maramdaman ninyo ang sakit ng pagkawala, ang sakit ng pagkakaiwalay sa mundo." Lumapit si Leonora sa kanyang mga magulang, at sa isang galaw ng kanyang kamay, ang kanilang kayamanan ay biglang naglaho. Ang kanilang bahay na dati ay puno ng mga magagandang bagay ay naging wasak at walang laman. Ang lupa sa paligid nila ay naging tuyot, parang nilamon ng tagtuyot. "Hindi ko kayo papatayin," sabi ni Leonora. Ang kanyang boses ay malalim at matalim. "Pero papanoorin ko kayong magdusa. Papanoorin ko kayong maghirap sa mundo ng mga tao. Walang kayamanan, walang pag-asa, at walang natirang anak." Tumalikod si Leonora at sa isang kisap mata, siya ay naglaho. Iniwang nakalugmok sa lupa ang kanyang mga magulang. Sa mga sumunod na araw, sina Marcelo at Aling Marta ay nagbalik sa buhay ng kahirapan. Ang kanilang komunidad na dati ay humahanga sa kanilang kayamanan ay ngayon nagbalik sa pagmamaliit sa kanila. Ang kanilang buhay ay puno ng gutom at kalungkutan. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang pagkawala
ng kanilang 3 anak. "Patawarin mo kami, Leonora," bulong ni Aling Marta tuwing gabi habang nakatingin sa mga bituin. Ngunit walang sagot. Ang katahimikan ng gabi ay parang paulit-ulit na nagpapaalala ng kanilang kasalanan. Si Mang Selo, sa kanyang pagtanda, ay nawalan ng lakas ng loob. Ang dati niyang sigasig sa buhay ay napalitan ng kawalan ng pag-asa. Sa bawat araw na dumaraan, ang kanilang pighati ay lalong lumalalim. Samantala, si Leonora ay bumalik sa kanyang trono sa kaharian ng engkanto. Sa kanyang mukha ay naroon ang kunwaring kapayapaan. Ngunit sa kanyang puso ay may kirot na hindi niya maalis. Sa kabila ng kanyang tagumpay, naramdaman niya ang isang kawalan na hindi kayang punan ng galit o paghihiganti. Tapos na ang lahat, bulong niya sa sarili. Ngunit ang boses na iyon ay parang walang laman. Lumipas ang maraming buwan mula nang paslangin ni Leonora si Anita. Sina Mang Selo at Aling Marta ay nanatili sa kanilang munting tahanan na ngayon ay isang sirang kubo. Ang kanilang kayamanan ay nawala at sila ay binalot ng kahirapan at pighati. Ang bawat araw ay puno ng sakit at ang bawat gabi ay puno ng takot at panaginip ng kanilang 3 anak na nawala na sa kanilang piling. Sa kanilang paghihirap, si Leonora ay nanatili sa kaharian ng engkanto bilang reyna. Ngunit kahit na siya ay balot ng kapangyarihan at kasaganaan, ang kanyang puso ay hindi matahimik. Ang kanyang galit na nagbigay ng lakas sa kanya noon ay unti-unting nagiging isang tanong. Natapos ba talaga ang sakit sa puso ko? Habang si Leonora ay nag-iisa sa kanyang trono, lumitaw ang hari ng engkanto, si Haring Silvan. Isang matangkad na nilalang na ang anyo ay parang anyo ng tao, ngunit may maputing balat na tila marmol at mga mata na kumikislap sa dilim. Ang kanyang presensya ay nagdala ng malamig na hangin sa paligid. "Leonora," wika ng hari. Ang kanyang tinig ay malalim, ngunit puno ng otoridad. "Napapansin kong ang iyong galit ay hindi na tulad ng dati. Ano ang nangyayari sa iyo?" Tumingin si Leonora sa kanyang hari. Ang kanyang mukha ay puno ng pagdududa. "Ginawa ko ang lahat ng iyong tinuro. Sinunod ko ang batas sa paghihiganti. Ngunit bakit tila hindi ko maramdaman ang kapayapaan? Bakit tila ang lahat ng aking ginawa ay walang saysay?" Ngumiti si Haring Silvan, ngunit ang kanyang ngiti ay malamig. "Ang galit ay tulad ng isang apoy, Leonora. Sa simula, ito'y nagdadala ng lakas. Ngunit habang ito'y nananatili, sinusunog nito ang lahat, kahit ang iyong sariling kaluluwa." Tila nagulat si Leonora sa sinabi ng hari. "Bakit mo ako tinuruan ng galit? Bakit mo tinulak ang aking puso na maghiganti? Ang lahat ba ng ito ay laro lamang sa iyong kamay?" Ang hari ay tumawa, ngunit ang kanyang tawa ay parang kulog na umaalingaw-ngaw sa paligid. "Hindi laro, Leonora. Ang bawat nilalang na pumapasok sa aking kaharian ay may kapangyarihang piliin ang kanilang landas. Pinili mong yakapin ang galit at paghihiganti. At iyon ang nagbigay sa iyo ng lakas upang maging reyna. Ngunit ang bawat pagpili ay may kabayaran." Lumapit si Leonora sa hari. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha at galit. "Ano ang kabayaran? Bakit ako ang kailangang magdusa?" "Ang iyong kaluluwa," sabi ng hari. "Ikaw ay naging bahagi ng aking kaharian, hindi bilang reyna, kundi bilang isang aking mga anino. Ang galit na iyong ginamit upang magiganti ay nagkulong sa iyo dito magpakailanman." Habang si Leonora ay nagmumuni-muni sa mga salita ng hari, biglang lumitaw sa kanyang isipan ang imahe ng kanyang mga magulang. Kahit na sila ay nagkasala sa kanya, ang kanilang paghihirap ay tila mas malala kaysa sa kanyang naranasan. Sa kaloob-looban niya, naramdaman niya ang isang pagtitimpi.
isang damdaming matagal niyang iniwasan. Awa. Paano kung palayain ko sila? Tanong ni Leonora sa hari. Paano kung tapusin ko na ang kanilang paghihirap? Ngumiti si Haring Silvan. Ngunit ngayon ay may bahid ng lungkot sa kanyang mukha. Kung pipiliin mong palayain sila, mawawala ang iyong kapangyarihan. Mawawala rin ang iyong posisyon bilang reyna. Ikaw ay magiging isa lamang sa mga nilalang na nakakulong dito, habang sila ay magpapatuloy sa kanilang buhay. Kung ganon, sabi ni Leonora, hindi ba yun ang nararapat? Ang paghihiganti ko ay tapos na. Wala nang natira sa akin, kundi ang sakit at galit. Kung ang kanilang kaligtasan ang makakapagpahinga ng aking kaluluwa, handa akong isuko ang lahat. Sa desisyong iyon, itinaas ni Leonora ang kanyang kamay, at mula sa kanyang puso, lumabas ang isang liwanag na binalot ng mainit na damdamin. Ang kanyang korona ay biglang naglaho, at ang kanyang kasuotan ay naging simple. Sa huling pagkakataon, narinig niya ang boses ng hari. Ang iyong galit ay naging iyong kalakasan, ngunit ang iyong awa ang tunay na magpapalaya sa iyo. Ngunit tandaan, Leonora, ang iyong desisyon ay hindi magbabago ng iyong nakaraan. Ang sakit ay mananatili sa iyong alaala. Sa isang iglap, ang liwanag na inilabas ni Leonora ay tumama sa mundo ng mga tao. Sa kubo ni Mang Selo at Aling Marta, isang malambot na init ang lumampi sa kanilang balat. Ang kanilang paningin ay tila lumiwanag, at sa unang pagkakataon, matapos ang napakahabang panahon, naramdaman nila ang kapayapaan. Sa kaharian ng engkanto, si Leonora ay nakatayo sa harap ng hari. Ang kanyang anyo ay hindi na tulad ng reyna. Siya ay simpleng nilalang na lamang. Tumingin siya sa hari at tinanong, ano ang mangyayari sa akin ngayon? Mananatili ka rito, Leonora, sabi ng hari. Ngunit hindi na bilang reyna. Ikaw ay magiging bahagi ng kaharian bilang isang tagapagmasid. Ang iyong desisyon ay hindi makakapagpabago ng iyong kapalaran, ngunit ito ay magdadala ng bagong simula. Habang naglalakad si Leonora palayo, ang kanyang mga hakbang ay tila nawawala sa ilalim ng lupa. Sa kanyang puso, naramdaman niya ang kapayapaan, ngunit sa parehong oras, ang kawalan ng katiyakan tungkol sa kanyang bagong buhay. Sa mundo ng mga tao, sina Mang Selo at Aling Marta ay nakaluhod sa kanilang altar. Sa isang sandali, naramdaman nila ang presensya ni Leonora. Isang malamig, ngunit mapayapang ihip ng hangin na dumaan sa kanilang tabi. Leonora, anak, ikaw ba yun? Tanong ni Aling Marta, ngunit walang sagot. Sa labas ng kanilang bahay, isang batang babae ang dumaan. Hawak ang isang laruang manika. Ang manika ay simple, ngunit may kakaibang kinang. Napatingin siya sa kubo at ngumiti, bago siya nagpatuloy sa paglalakad. Kamusta po kayo? Ako po si Ma'am Luna. Isa po akong bagong YouTube narrator, at isang malaking bagay po ang simple pong pag-like at pag-subscribe ninyo sa channel ko upang magtuloy-tuloy po ang pag-upload ng mga bagong kwento natin. Maraming salamat po.